Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko." Nawika ng katiwala sa sarili, "Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang gagawin ko. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, "Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50. Sabi ng katiwala, "Ikaw, gaano naman ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po. "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang." Wika niya, "Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos." At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Pagpalain mo naman yung katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay o yung mga nandyan sa
balcony. At sa orchestra, pinagpalang linggo sa inyo, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Paano ko ba sisimulan? Alam nyo bang nangyayari sa ating bansa ngayon? Alam nyo ba ang mga mangyayari sa bansa natin ngayon? Alam ninyo? Sinong hindi? Taas niya ang kamay. Alam natin, hindi po ba? Pero bago tayo pumunta doon, nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang Greek mythology story. Alam niyo po ba yung Greek mythology? Hello. Sinong hindi nakakaalam kung ano ang Greek mythology? Taas niya ang kamay. Alam nyo? Tingnan mo itong mga to. Diba? Sige, kung hindi nyo alam, hindi ko rin kaya ipaliwanag. No? Makinig ka na lang sa kwento. No? Hirap ipaliwanag sa Tagalog kung anong Greek mythology. No? Father naman kasi ginagalingan diba? Ang kwento ko ay tungkol kay Midas. Kilala niyo ba si Midas? Hindi. Si Midas ay isang hari. Isang hari na minsan nakahanap ng nawawalang guro ni God Bacchus. Nawawala kasi yung guro ni God Bacchus. At gustong-gusto ni God Bacchus na nakikinig sa guro niya, sa teacher niya. At nagbigay siya ng pabuya sa kung sino mang makakahanap sa kanyang guro. By the way, ang pangalan ng kanyang guro ay si Silenus. No? Sabi niya, sino man ang makahanap sa aking guro, ibibigay ko kung ano man ang kanyang hihilingin. At dahil hari, itong si Midas, syempre, meron siyang mekanismo, no? Meron siyang paraan kung paano mahanap, di ba? Marami siyang utusan, no? At ganun nga nangyari. Nahanap ni Haring Midas ang nawawalang guro ng Panginoong Bacchus. Ano nga pangalan ng guro? Tingnan mo to mga to. Sabi ko makinig. Anong pangalan? Silenus. 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 At dahil Panginoon at God, itong si Bacchus, sinabi niya kay Haring Midas, hilingin mo ang anumang gusto mo at ibibigay ko. Alam nyo hiningi ni Haring Midas? Ano man ang kanyang mahawakan, magiging ginto. Kaya yan yung kwento nung Midas touch. Di ba? Lahat ng mahawakan ng hari, magiging ginto. Dahil Panginoon, si Bacchus, nagawa niya ito. Naibigay niya ito. Ganun nga nangyari. Lahat ng hawakan ni Midas, naging ginto. Nang hawakan niya ang kahoy, naging ginto. Nang hawakan niya ang hollow blocks, naging gold bar. Tuwang-tuwa ang hari. Kasi sa wakas, mas magiging mayaman na ang kanyang kaharian. Di ba? Kaya sa sobrang saya nito ni Haring Midas, nagpatawag siya ng isang piging, ng isang salo-salo, at ipinahanda niya ang pinakamasasarap na pagkain. Lahat pwedeng kumain. Habang nasa salo-salo, bago pa makakain itong si Haring Midas, nang hawakan niya ang mesa, naging ginto. Nang hawakan niya ang mantel, naging ginto. Nang hawakan niya ang kutsara, naging ginto. Nang hawakan niya ang baso, naging ginto.
nang iinumin na niya ang tubig, nang dumampi ang tubig sa kanyang labi, naging ginto. At nang isusubo na niya ang pagkain, ano nangyari? Naging ginto. Sa huli, napagtanto ni Haring Midas na hindi kayang palitan ng kayamanan ang mga simpleng pangangailangan. Hindi kayang palitan ng kayamanan ang simpleng pangangailangan. Mga kapatid, ilan sa atin ganito mag-isip? Katulad ni Haring Midas, wala nang ibang inisip kundi kayamanan, material o ari-arian. Ilan sa atin ang gagawin ang lahat kahit kasamaan sa ngalan ng kayamanan. Hello? Ilan sa atin? Ikaw ba yon? Ito ang tungkol o pinapatungkol ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Pinag-iingat tayo ng ating mga pagbasa tungkol sa pandaraya at mga mandaraya. Sabihin nyo nga po, pandaraya. Hindi po ako ito ha. Tungkol ito sa pagbasa, sasabihin na naman ng mga tao, yan, ganyan kayo mga simbahan. Nakikisawsaw kayo. Nakikisawsaw kayo sa issue. Ay, hindi po. Nakatakda na itong pagbasa na ito sa ngayon. At kailangan naman talagang ituro ang tungkol sa pandaraya. Sa ating unang pagbasa, inilahad ni Propeta Amos ang gawain ng mga mandaraya. Ang gawaing pandaraya. Tignan nyo, simula noong unang panahon pa, meron ng mga pandaraya. At ano yung mga pandaraya na yon? Ito hindi ako to. Ulitin ko. Sinabi ito ni Propeta Amos. Ano sabi? Ang mga pandaraya daw, yung mga nagtataas ng halaga o binabago ang halaga. May kilala ba kayong ganon? Yan, galing nyo, di ba? Sila nagsabi nun. May kilala daw sila. No? Ano pa? Ano pang klaseng pandaraya? Sabi, yung gumagamit ng maling takalan. Ano pa? Dinadaya ang timbangan. At ang isa pang nakakapangilabot na gawaing pandaraya, sabi, sa halaga ng isang pares na sandalyas, binibili bilang alipin ang taong dukha. Nangyayari ba yon sa panahon ngayon? Binibili sa isang halaga ang isang dukha? Hello? Oo. Hindi ba nung eleksyon, nabili ang boto mo? Hello? Magkano mo binenta ang boto mo? May 1,000, may magsasabi, 500, ayan, may umaamin na, ayan na. Diba? Mabuti pa nga noon halaga ng sandalyas, no? Mataas ang halaga ng sandalyas noon kasi hindi lahat mayroong sandalyas. Pero ikaw, 500, binenta mo. Ganyan naman ang ginagawa, di ba? Binibili ang mga dukha. Hindi ba nakakapangilabot? Hindi ba nakakalungkot? O hindi ba nangyayari ito sa panahon natin ngayon? Oo o hindi? Bakit kamo? Ultimo walis sa barangay. Binabago ang presyo para lang makapandaya. Para makapangupit. Tama? Mga barangay, sila po nagsabi nun, ha? Hindi po si Father, no? Binigyan ko lang sila idea. At bakit hindi pa kamo? Eto. Alam ko, nasabi ko na ito, pero uulitin ko sa inyo.
Hindi na tayo magtataka, no? Alam nyo ba yung cat's eyes, di ba? Sinabi ko na yon, yung umiilaw o reflectorize dyan sa kalye, di ba? Nakakita na kayo nun? Oh, totoo ito ha. Sabi ito, ang halaga ng bawat isa noon, ang totoo, 1,350 pesos lang. Isa. Pero nagiging 11,720 pesos. Grabe, no? Tingnan mo pandaraya, pinapatungan, tinataasan ng halaga. Overpriced ng magkano? 10,370 pesos. At kung may 100 na cat's eyes kang makikita, magbilang kayo ha. Bilangin nyo, lamok, di na mo ginawa. Kaliwat kanan, hindi pa nagkasya, nilagyan pa yung gitna. Tama? O, di ba? Yung 100 piraso sa halagang 1,350, dapat magkano lang? 135,000 pesos lang. Pero nagiging, magkano? 1,037,000 pesos. At sabi, ang computation, umaabot ng 9.9 billion pesos ang naibubulsa para lang sa cat's eyes. Hindi ba grabing pandaraya? Hello? Ba't wala kayong imek? Ha? Wala tayong pakialam. Hindi naman amin yan, Father. Hindi naman sa bulsa ko kinuha. Oh! Hindi yan totoo. Kung ikaw ay may trabaho at kinakaltasan ang iyong sweldo, sa'yo kinuha yan. Kung ikaw ay kumakain sa fast food, yung binayad mo, tignan mo yung resibo, may tax. Ikaw ang nagbigay dyan. Sa'yo kinuha yan. Huwag na tayong lumayo. Sa palengke, sa Divisoria, hindi ba? Kahit ang timbangan, dinadaya. Tama? Gumagamit ng maling takalan. Tama? At ang pinakamalala, pati tao nabibili. At ang pinakamalungkot, nagpapabili naman ang tao. Binibenta ang sarili kapalit ng salapi. Yan ang pandaraya. Totoo bang may ganon? Totoo. Huwag na tayong lumabas ng ating bahay. Sa loob lang ng bahay Pinabili mo yung anak mo ng suka. Ang suka, magkano? Ha? Magkano macho suka sa inyo? 10 piso. Nagbigay ang nanay ng 20 pesos. Tapos, ang bigay na sukli, 5 piso na lang. Magkano ang nadaya sa'yo? 5 piso. May kilala ba kayong ganon? Ay, may kilala akong ganon, no? Ako, nagagalit ako yung pag dinadaya ako no? Alam nyo, eto na, dito na ako maglalabas sa sama ng loob, no? Hindi ko gusto yung dinadaya. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan mo Tama? Tapos dadayain ka. Yung sa dati kong parokya, yung mga nandaya, tinanggal ko. Kaya ang chismis sa akin, si Father nang tatanggal. No? Hindi yun dahil sa ganun. Hindi ako nagtanggal. Ikaw ang nagtanggal. Sino bang gumawa ng pandaraya? Siya. Hindi ako. At ang masakit doon, lahat ng nandaya, ito totoo. Nagkasakit. Atin-atin lang yun. No? Lahat ng nandaya sa akin, nagkasakit. Lahat ng nang-away sa akin, nagkasakit. Yung iba, namatay. Ay, totoo yun, no? Sa atin-atin lang yun. Kaya kung dadayain mo ko, bala ka. Sinasabi ko na sa iyo. Kung aawayin mo ko, sinasabi ko na sa iyo. No? Sinasabi ko lang po yung totoo. Iba ang pandaraya. Hindi ba?
Pandaraya. Alam mo, bago ako magmisa ngayon, kanina lang, may nagpadala sa akin ng video. No? Nung isang araw, nung Thursday, nag-vicariate meeting kami. Sabi nung isang pari ng vicariate natin, Father, may napanood akong video mo. No? Kinilik ko kasi gusto kong pakinggan yung homily mo, sabi nung pare. Pero nagulat ako, sa homily mo, nagtitinda ka ng gamot. Nagbibenta ka ng gamot. At kanina, bago ako magsimula ng misa, may nagpadala sa akin, nag-forward sa akin, yung mama ko. Pinadala daw ng ninong ko. Alam mo naman ang mga senior citizen, di ba? Yan ang mga pinanunood na video tungkol sa gamot, no? Supplement, no? Siguro kaya yun ang lumalabas sa kanilang algorithm feed, di ba? Kung ano yung kiniklik mo lagi, yan ang lalabas sa iyo, di ba? Ay, ang galing, totoo nga. No? Nandito ako sa Ambo, no? Boses, hindi ko boses, pero yung buka ng bibig ko, kuwang-kuwa nagtitinda ako ng gamot. Grabe pandaraya, ano? At libo-libo na yung views. No? Ilan kaya sa mga senior citizen ang nadaya? No? Kaya hindi po ako yun, ha? Pag may nakita kayong ganon, hindi pa po ako nagtitinda ng gamot. Ha? Hindi, walang ganon. No? Nakakainis. No? Di bali na. Totoo naman yung sinabi ko lahat ng nandaya sa akin, kahit gamot ang binebenta mo, sinabi ko na. Sinabi ko na. Samantala, kwento naman ng isang mandaraya ang ating narinig sa ating talinhaga sa Ebanghelyo. Isang mandaraya. Pinatawag ng isang mayaman ang kanyang katiwala na lumulustay sa kanyang ari-arian. No? Imbes na humingi ng tawad ang katiwala, imbes na aminin ang nagawang pandaraya, gumawa pa siya ng dagdag na pandaraya. Ang galing talaga ng mga mandaraya, ano? Iisip ng paraan, malusutan lang ang ginagawang kasamaan. Anong ginawa? Lahat ng may utang sa kanyang amo, pinalitan ang halaga. Binabaan para kapag nawala na siya sa pwesto, may tutulong sa kanya bilang bayad utang. Tingnan mo, no? Ang galing ng mandaraya. Sa huli, sa kanya pa may utang na loob ang mga tao. Pero siya yung walang utang na loob sa kanyang amo. Tama lang talaga ang sinabi ni Jesus. Tama lang. Ang sabi niya, ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. O di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga makasanlibutan. Pinapangatwiranan, nilulusutan ang kanilang ginawang kasamaan. Di ba? O tingnan mo, ngayon gusto pa niya maging state witness daw siya. O sa huli, tayo pa may utang na loob sa kanya. Tama ba yon? Alam niyo ba yung sinasabi ko? Alam niyo, di ba? Tingnan mo, ang galing talaga ng mga mandaraya. Sa huli, lulusutan pa. Siya nanandaya, sa huli, may utang na loob pa tayo sa kanya. Nakakagigil, nakakainis. Kaya nga, ang pangatwiranan ang kasamaan ay hindi makadiyos na paraan. Ang pumipilit lusutan ang nagawang kasalanan ay gawa ng makasanlibutan. Kaya nga, gusto kong balikan ang sinabi ni Propeta Amos sa ating unang pagbasa. Anong sabi ng propeta? Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi ko na mapapatawad ang masasamang gawa. Kayong mga mandaraya, kayong mga nandadaya, ang sabi, hindi maipapatawad ang gawang masama. Hindi ako nagsabi nun, ha?
Binasa ko lang ulit yung sinabi ni Propeta Amos sa unang pagbasa. Kaya ikaw na nandadaya, ikaw na mandaraya, mag-isip-isip ka na. Aral din ito sa atin eh. No? Nagsisimula ito sa bahay natin. Kapag hindi ka natutuwa sa pandaraya, ituro mo, ipangaral mo, ituro mo sa anak mo. Halimbawa na lang, pumunta ka sa palengke, bumili ka ng 1 kilong baboy. Pinaghirapan mo yung pera, no? Nagtrabaho ka ng marangal, bumili ka ng 1 kilong baboy at pag uwi mo, tiningnan mo, mukhang hindi 1 kilo. Mukhang 3/4. Anong gagawin mo? Hello? Babalik ka. Lalo na kung suki mo, di ba? Kasi tiwala ka na eh. Di ba? Pinagkatiwalaan mo. Ano mararamdaman mo kapag ikaw ay nadaya? Ano mararamdaman mo, Macho, pag ikaw ay nadaya? Magagalit ka, di ba? Oh, magwawala ka. No? Kung pwede nang isigaw mo sa Facebook, gagawin mo, di ba? Kasi ayaw mo eh. Masakit sa loob. Ngayon, bilyon-bilyon ang nadaya sa iyo. Anong nararamdaman nyo? Anong gagawin nyo? Babalikan mo ba ang nandaya sa iyo? Mga kapatid, lahat tayo, katiwala lang ng Diyos. Katiwala. Ano man ang makamtan natin na kayamanan sa mundo, sa huli, tayo ay susulitin. Merong auditing. Kung ito ba ay mula sa makasanlibutang daan o nakuha natin sa makadiyos na paraan. Amen? Amen.